3 years po. Yan po ay gusto niya ipagpatuloy pagdating po ng panahon sa pamamagitan po ninyo. Okay po, huwag na natin masyadong pahabain pa ito. Anong gusto niyo? Ito po si Ma'am Mara, ito po good speaker po ito. Diba? Dancer din ito. Lahat ng katangyan sa kanya na. Yung puso niya sa Maynila po. Okay po, mga kasama. From 1, 2, 3. Distrito po. 4, 5, 6 ng Maynila. Naririto na po. Sabi nyo, inapi kayo ni Isko. Sabi nyo, inapi kayo ni Hani. Ito na po. Ito na po ang panlaban po natin. Super Mara Tamundo. Maraming salamat. Una sa lahat, ako po ay magpapakilala. Ako po si Mara Tamundong, pinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Maynila. Ako po ay nag-umpisa sa aking advokasya para sa mga kabataan na makababa at makatulong at mabigyan sila ng tamang gabay. Ako po, right after election, nung ako po ay tumakbo sa District 5, sabi ko nga, doon ko nalaman na hindi pala hihinto kung talagang ang pagtulong ay mula sa puso. Hindi pala hihinto ang aking katawan dahil nung nakita ko po ang mga kabataan na naglalakad sa Onyx, hindi ko po talaga natiis. Talagang right after election, ako po ay nagdesisyong bumaba para makapagbigay po ng kaligayahan sa ating mga anak. Kaya naman, nung ako po ay bumababa, sa bawat barangay sa isang araw, nakaka8 hanggang 12 barangay po ako sa isang araw. Umaabot po sa 3,000 hanggang 4,000 ang mga kabataan na pinapakain po natin at binibigyan ng kaligayahan sa araw-araw. Doon po, may kasama akong Jollibee na pagkain, may kasama po akong magician, may kasama po akong dancer. At higit sa lahat, binibigyan ko po ng kaunting pangaral ang ating mga kabataan dahil naniniwala po ako kahit ano pong ganda ng ating puso, kailangan ito po ay ipamana natin sa ating mga anak. Dahil kung wala na po tayo, sino po ang magmamana at magpapatuloy ng ating ginagawa? Doon po, nag-umpisa nung nakita ko po ang mga senior citizen natin. Dahil sabi ko nga po, nung ako po ay bumababa, kasama ko po ang Jollibee na pagkain, bola, magician at dancer na kung saan sa bawat barangay na ako po ay bumababa, nagtataka po ako kung bakit nangunguna pa ang mga senior citizen sa pagpila. So nagulat po ako na nakuha ko po na ang mga senior ay tumatakbo pa para ako po ay habulin kung saan po ako hihinto. So nung nakita ko po na ang mga senior citizen po ay sumasama sa aking outreach program, minsan ko po silang inawitan dahil nga sabi ko wala po akong dalang regalo kundi sa mga bata. Kaya sabi ko po sa aking sarili, ang maibibigay ko lamang regalo sa mga senior citizen ay yung kanta po ng pagmamahal. Doon po, nag-umpisa nung tinawag ko ang mga senior citizen na sila po ay kinantahan ko. Habang kumakanta po ako, nagulat ako sapagkat sila po ay humahagulgol sa kakaiyak. So sabi ko, nako, baka meron po akong nasabi o meron po akong nagawa na hindi maganda sapagkat ang nanay at tatay ay talaga pong iyak ng iyak. Gusto ko na po ihinto ang aking awitin habang nung ako po ay kumakanta pero tinapos ko pa rin. Right after ko po na ako ay kumanta, tinanong ko po ang isang senior citizen kung saan si tatay po ay naliligo sa Onyx, humapon po siya sa akin, hininto niya yung kanyang pagligo. Nung tinanong ko po siya, tay, sabi ko, ano po ba ang nangyari? Bakit po habang umaawit ako, patuloy kayong umiiyak? Alam niyo po kung anong sinabi ni tatay. Sabi po niya, first time daw po siya nakaranas ng atensyon mula sa isang tao na hindi po siya ginamit para sa eleksyon. First time daw po na naramdaman niya na may isang tao na nakapula sa kanya kahit hindi naman eleksyon. So doon ko po naramdaman kung ano po ang nararamdaman ng isang senior citizen na sila pala ay naghahanap din talaga ng attention mula sa atin. Sabi nga ni tatay, kasi sanay na ako na tuwing eleksyon lang kami pinapatawag, tuwing eleksyon lang kami binibigyan pansin. So, iha, ito kasi yung pang-una-unahan ko, mayroong kumansin sa amin. Doon po, naramdaman ko talaga ang tunay na damdamin ng isang senior citizen. So wala po akong maibibigay na regalo, kaya naman yung pera
Salamat po. Kaya naman po yung pera na nasa aking bulsa ay siyang pinamigay ko na lang po sa mga senior, yung tago 1,000 pesos. Nung binigyan ko po ng tago 1,000 pesos yung mga senior po na nandoon sa aking programa, talagang nagulat po ang mga senior. Ay, naku, totoo ba itong 1,000? Naku, pasensya ka na Ihan, hindi ako sanay na makatanggap ng 1,000 kasi usually sa eleksyon doon lang binibigyan ng pera kung saan ang dami-dami pang kondisyon na ibinibigay sa amin. So, talagang tinitignan pa, meron pang isang senior, tinignan pa niya, totoo ba talaga itong 1,000? Doon ko po naramdaman, hindi lamang sa pera po kung hindi yung pakiramdam na sila po ay tinanggap at binibigyan talaga ng pagmamahal. Doon po, nag-umpisa po ako maging isang senior citizen advocate. Bakit ko po ito ginawa? Dahil ako po ay may mga magulang pa. Ako po ay isang magulang na rin na kung saan ramdam ko po kung ano ang pinagdaanan ng mga senior citizen para lamang mapag-aral ang mga anak, para lang makakain sa araw-araw, kahit magkautang-utang ka na sa Bombay na patong-patong na, minsan kahit gusto mong mamalengke o lumabas, dahil may utang ka pa kay Bombay, hindi ka pwedeng lumabas dahil sisingilin ka na naman. Lahat po ng naranasan ng ating mga senior citizen ay hindi po matatapatan ng pera lamang. Kung hindi ito po, kailangan ay ating pansinin at bigyan po talaga ng solusyon. Bakit po humantong sa ganon ang ating mga senior citizen? Mayroon po ako mga nai-encounter ng mga senior citizen na 70 years old, 80 years old, 90 years old na naghahanap buhay pa. Yung iba po sa kanila ay aktibo pang lumalabas para magkaroon ng hanap buhay. Doon ko po nakita yung aking sarili na ayoko maging ganyan. Ayoko po umabot sa edad na parang ako po ay nanglilimos pa sa ibang tao para lang makabili ng gamot. Doon ko po talaga binigay ang aking totoong puso. Doon ko po nadesisyonan na kahit na hindi ka isang politiko, pero kung isang tao ka na nagmamahal at nagmamalasakit, hindi ko hihintayin ng panahon na ikaw ay makaupo. Kaya naman ako po ay patuloy-tuloy na bumaba sa anumang aking makakaya, talaga pong tumulong ako. Hanggang sa dumating na po ang online registration ng National Commission of Senior Citizen. Marahil ang iba po sa inyo ay alam ang tungkol dito na kung saan ito po ay benepisyo ng mga senior citizen na ipinaglaban ko po ang kanilang karapatan, lalo na po sa bawat barangay. Actually po, nung ako ay nag-umpisa sa National Commission of Senior Citizen, ang mga nakarehistro po ng mga senior ay nasa 150,000 pa lamang. Pero ngayon, isang magandang balita dahil sa ating pagsisikap at ginawa natin ang lahat, umabot na po sa 8 million na mga nakarehistro ng mga senior citizen. Kaya naman isang malaking achievement po para sa akin na makatulong sa programa ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. Makikita niyo po sa aking video kanina, ako po ay nakarating sa Batangas. Hindi lamang sa Batangas, kung hindi sa Pangasinan, Montalban, Rizal, sa Quezon City, kung saan-saang parte po outside Manila. Sabi nga nila, ma'am, bakit lumalabas ka pa ng Maynila? Kasi po, kapag may nagre-request sa akin ng mga senior citizen sa ibang lugar, hindi ko po matanggihan. Kaya naman ako po, kasama ang aking team, talagang bumababa po kami para lamang makatulong po sa iba't ibang senior citizen. Doon ko po siguro talagang ibinuhos ang aking sarili na makapaglingkod. Wala po tayong magawa sapagkat ako po ay tumakbo ng huling halahalan. Siyempre, pinupolitika po ako. Ang sabi nila, si Mara, tatakbo lang yan kasi kaya bumababa. Alam po ninyo, ang totoong politiko, hindi po bababa ng maaga yan kasi masyadong magastos. Bababa lang yan pag malapit na talaga yung eleksyon, na kung saan sila makakatipid at doon lang sila magpapapansin. Pero yung ginawa po ng isang totoong tao na 3 taong bumababa, hindi po yan isang politiko, kundi isang Manilenyo na nagmamahal sa kapwa Manilenyo.
Isang Pilipino na nagmamalasakit sa kapwa niya Pilipino. Yan po ang naging sandigan ko para ako po ay bumaba at makipaglaban para sa karapatan nating lahat. Wala po akong pakailam sa kanila kung ano pong sabihin nila sapagkat ito naman po ay ginagawa ko sa sarili kong bulsa. Lahat naman po ng aking ginagastos ay sarili ko pong pera. Baka akala po ng iba, ito ay pera ng mahal na presidente, hindi po totoo yan. Ito po ay ginagawa ko bilang pagmamahal sa mga tao at pagbalik po ng pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo, kapag kayo talaga ay may Panginoong Diyos at meron kayong kinikilala at meron kayong takot na gumawa ng masama, gagawa talaga kayo ng mabuti. Gagawa talaga kayo ng isang bagay na mararamdaman din po ng kapwa ninyo na may pag-asa pala tayo. Meron pa rin palang isang tao o tayong lahat na gusto kong maglingkod talaga. Mayroon pa rin palang tao na magsasakripisyo para lamang makatulong. Kasi po sa nakita ko sa halos 3 taon, talagang nakita ko po ang kahirapan ng mga kababayan po natin. Nakita ko po yung talagang pangangailangan nila. Sapagat ako po ay bumababa sa lahat ng lugar, pinapasok ko po kahit na delikadong lugar. Dahil ang sabi ko nga po sa aking sarili, gusto ko pong babaan ang lahat ng tao na nangangailangan. Doon lamang po, maiintindihan nyo na kung nasaan ba talaga ang inyong damdamin. Doon lamang po kapag tinapak ninyo ang inyong mga paa, doon lamang mararamdaman mo kung ano ba ang sitwasyon ng mga kababayan natin. Madali lamang sabihin na tutulungan kita kasi mahirap ka, tutulungan ko kayo dahil kailangan nyo ng tulong. Pero hindi po nila magagawa kung hindi po sila bababa sa atin. At makikita nila mismo, masaksihan nila kung ano ba talaga ang nararanasan po natin. Yun lamang po ang ginawa ko, kaya ako po ay naging isang matibay na Marta-Mundo. Ako po talaga, ang gusto ko lamang, ang hangad ko lamang ay makita rin po ang karamihan sa atin na may trabaho, may pinagkakakitaan, kumakain ng 3 beses isang araw, hindi pinapalaya sa tirahan, hindi napuputulan ng Meralco, hindi napuputulan ng tubig, o hindi puro utang na lang ang ginagawa dahil para makasurvive lang. Kung hindi, kailangan ibaba ang tunay na programa sa ating lahat. Makailangan direktang benepisyo sa tao. At kailangan tayo po ang makinabang ng pondo ng bayan na dapat yan po ay mapunta sa ating lahat. Papayag po ba kayo na pipito lamang ang mayaman sa Maynila? Nabito lamang ang mayroong hanap buhay at kumakain, namamasyal. Kaya dito po ilabas natin ang tunay nating puso. Dito po pakiramdaman natin. Ano po ba talaga ang isang taong naglilingkod? Paano po ba talaga ang isang taong gustong bumaba? Tingnan po natin ang ating nararanasan. Tingnan po natin yung ating mga sarili. Dahil sa atin po mag-uumpisa ang tunay na paglilingkod. Sa atin po magmumula ang kinabukasan ng ating mga anak. Kaya kahit ayaw ko pong pasukin ang politika, gagawin ko po para lamang ako ay makatulong sa inyo! Sabi ng iba, ma'am, ang liit na babae ni Marta-Mundong meron napakatapang. Hindi po katapangan para makipaglaban. Kung hindi katapangan ng buhay na siyang nagpatatag sa akin. Katapangan ng buhay na kailangan po talaga natin bigyan ng kinabukasan hindi lamang ang ating mga anak, pati yung ating mga magulang na nagpakahirap para sa atin. Kaya naman po lahat ng atensyon ay ibinigay ko po sa ating mga senior citizen. Araw-araw po may nagme-mensahe po sa akin. Araw-araw po may nagpapadala sa akin ng letter. Naaawa po talaga ako sa lahat dahil sabi ko nga, parang walang mga nakaupo. Parang ang Maynila ay wala nang pinuntahan. Kung hindi, tayo po ay napabilang pa sa pang-5 peligrosong lungsod sa buong mundo.
So anong pinagmamalaki nila na administrasyon na sinasabi nila na sila ay bumababa at nakakatulong? Bakit po tayo umabot sa ganung sitwasyon? Dahil wala pong pangkabuhayan, wala pong programang bumababa, wala pong mga politiko, na mga trapo na politiko na bumababa sa atin para tayo ay kausapin at malaman nila ano ba talaga ang hinaing ng mga Manileño. Nasaan po sila? Nasaan po sila nung panahon na kailangan po natin sila? Umabot na po, dumaan na ang Pasko, ang New Year. Nasaan po sila kapag kayo ay pupunta sa City Hall? Maswerte na po kayo kung mabigyan kayo ng 200 pesos o 300 pesos, samantalang pabalik-balik po kayo dyan, mauubos pa ang inyong pamasahe. Totoo po talaga na kasi nakita ko po yan, nasaksihan ko po yan. Kaya dapat ang maglilingkod, hindi isasarado ang pintuan, kundi dapat buksan ang City Hall para sa lahat! Hindi yung maglalagay pa ng no solicitation. Dapat pala hindi ka na lang umupo dyan, ibigay mo na lang sa iba yan. At may naririnig pa po ako na mayroong babalik. Babalik para ibenta na ang kaluluwa nating lahat. Babalik para ang tahanan natin na naiwanan pa ay mawala na ng tuluyan. Paano po matatawag tayo isang Manileño kung wala tayong sariling lugar sa Maynila? Paano ba ho tayo mabubuhay? Kung mismo tinitirahan po natin, ay mawawala na lamang parang bula. Marami na po ako nasaksihan na napakatagal na sa kanilang lupain. Umabot na ng 80 years old, 90 years old, nasaan na po ngayon? Pagising sa umaga, giniba na po ang bahay, wala na pong matuluyan ang mga senior citizen natin. Para sa akin, ito po ay karumal-dumal na gawain ng isang taong walang puso. Ito po ay gawain ng isang taong walang pagmamahal at pagmamalasakit para sa atin. Hindi po ako nagpaparinig o hindi po ako naninira. Ito po ay isang katotohanan na talagang nangyayari po sa atin. Wala naman po ako magagawa kung hindi po mapag-usapan natin ito at sila ay tamaan, hindi ko na po kasalanan. Pero gusto kong malaman nila, kung babalik ka dito, ibalik mo lahat ng binenta mo. At kung gusto mong maiwan ka dito sa Maynila, eh di gumalaw ka, hindi yung magsumba ka lang lagi. Ano kung klaseng programa yung pagsasumba? Ginagawa lang ito ng isang taong puso at walang problema. Pero para sa mga katulad po natin, na araw-araw na mo problema, hindi natin alam paano po pag-aral pa yung anak, paano pa magbabaon. Eh karumal-dumal po para sa atin, nagawan pa tayo ng ganyan. Ano po ba yung aking dahilan, bakit ko po ito ginawa? Hindi ko na po maatim na ang San Andres Bukid, Maynila nung ako po ay bata pa lamang. Naabutan ko pa po nakangkungan ng estrada. Nagsushooting pa po dyan sila Rudy Fernandez, Alma Moreno, Lito Lapid. Eh akala ko po paglaki ko magiging New York City ang Maynila. Akala ko magiging mala London, natataas sa mga tirahan, dadami ang may trabaho. Pero umabot na po ako sa 47 years old. Mas bumaba pa ang antas ng buhay nating lahat. Mas lalong naghihirap ang mga Pilipino dahil mas marami ang walang trabaho. Yan po ang naging epekto ng mga trapong politiko na kinain ng bulok na sistema, pati po tayo nadamay. Eh, hinahamon ko nga sila. Kung pwede ko nga lang po silang hamunin sa harap ng rebulto ni Dr. Jose Rizal para ipakita nila ang pagiging bayani talaga nila kung kaya po nilang humarap kay Dr. Jose Rizal. Baka murahin pa sila noon at sabihin ni Dr. Jose Rizal, bakit pa ako nagpakamatay para sa mga tao kukuha lang ng kaban ng bayan? Sana pala hindi na ako
nagpakamatay. Nagpayaman na rin ako, di ba? Si Dr. Jose Rizal. Sa panahon po natin ngayon, ayoko rin pong maging bayani. Na ako po ay maging bayani kapag patay na. Gusto ko pong maging bayani na ako po ay buhay dahil gusto ko pong masaksihan yung tagumpay na gusto po natin para sa ating mga kababayan. Kaya kung sinasabi nila, ma'am, kung tatakbo ka, kaya mo ba talaga yung mga yan? Hindi ko lamang po kaya, kundi aalisin ko sila sa City Hall. Sana mas malakas ba? Yeah! Hindi na sila makakahanap ng katapat nila. Aba, hindi naman nagkakalayo ang height namin. Bakit? Akala nila nakalamang na sila sa akin? Ang akin lamang pong advantage ay ako po ay ipinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Manila. Hindi ko alam kung taga saan talaga sila. Ilabas nila yung birth certificate nila. Imagine po ninyo, yung health center sa Sases, dito po sa Augusto Francisco. Diyan po ako lumaki. Dahil tuwing may basketball, nanonood po ako dyan. Isang araw, nagulat ako na ginawa ng condominium. Parang gusto ko talaga magmura. Kung hindi lang po kasalanan sa Diyos na magmura. Gusto ko pong murahin ang gumawa nun kasi parang niyurak na niya ang pagkatao ng Maynila. Bakit mo kailangan ibenta ang mga bagay na nakakatulong sa lahat? Imbis na sana maglagay ka ng makabagong kagamitan para magamit ng tao, ba't kailangan mong tanggalin para sa tirahan na binabayaran naman? Dapat yung mga natitirang lupain po natin ay maisalba pa natin. Dahil baka sa susunod, matulog na po tayo sa Skyway dahil wala na tayong bahay sa Maynila. Yung mga barangay hall na pinatataasan nila na hindi ko maintindihan ba't kailangan pataasan. Samantalang ang mga bahay ay pababa ng pababa. Para lamang lagyan ng mga pangalan nila. Dapat sa cemetery na kaya ilagay mo ang pangalan nila. Focus na lang nila maukit yung pangalan nila. Nagtataka po talaga ako sa totoo lamang kasi yung mga health center, yung mga public hospitals na dapat pinagtutuunan ng pansin na nilalagyan ng mga gamot, health center na dapat nilalagyan ng doktor, nilalagyan ng gamot, hindi sana tinatanggal, kundi dapat pinaparami pa. Paano na po pag nagkasakit tayo, saan po tayo pupunta? Sa Makati. Di ba nakakahiya kung doon pa tayo makikisiksik? Samantala ang Maynila po ang capital city ng Pilipinas. Ito po ay sentro ng Pilipinas. Malapit na rin ibenta Manila. Kaya nga na Kaya nga nandito ako, lalabanan ko sila dahil kailangan maisalba po ang Maynila. Kaya ako po sa totoo lamang, lalaban po talaga ako! Nakita niyo naman, nag-practice na po ako. Pinatunayan ko na kaya ko sila. Pero ang sa akin po, sa totoo lamang, hindi po ako makikipaglaban para makipag-away sa kanila. Ang gusto ko po, yung damdamin po natin, yung pagkakaisa po natin at pagtutulungan po natin, ang siyang kairalin po natin. Dito po, dito tayo magtatagumpay. Alam po ninyo, ang Maynila ay may budget na 34 billion a year. Alam niyo po ba yan? 34 billion a year ang budget ng Maynila. Ngayon, alam niyo na po, kung ating i-compute lamang yung mga nailabas na programa, iilan lang po yan. Nasaan po napunta ang budget? Sa bulsa nila. Ayan na, si Nanay nagsabi. Pero nakita nyo, ang dami pang nagbuburol sa kalsada. Karamihan po ng barangay, binawasan pa ng budget. Tapos sasabihin nila, ma, namigay sila ng ganyan, 10,000, nabigay ng 20,000. Eh, nasaan po yung sukli? Kulang pa yun sa binawas na halos almost 1 million per barangay. Huwag na po tayong magpalinlang. Huwag na po tayong maging bulag sa katotohanan.
na sasabihin po natin na hindi natin kaya si chairman, hindi natin kaya nakaupo, hindi po yung totoo. Kasi sa oras ng botohan, tayo po ang higit na mangingibabaw. Yes, alam ko, bibilihin yung boto ninyo. Alam ko, offeran po kayo. Pero pwede nyo naman kunin yung pera. Kasi pera pa rin natin yan eh. Kaya lamang, pagdating po ng eleksyon, total kamay nyo lang naman po ang magsusulat, baka pwede naman ako makiusap. Dito po natin ipagpatuloy ang laban na tayo po ay magkaroon ng kaunlaran. Dahil yung isusulat po ninyong pangalan na galing po sa inyong puso, ang siya pong kinabukasan nating lahat. Salamat po na yan, salamat. Lahat naman po ng ito ay katotohanan lamang. Hindi ko po gusto na manira sapagkat naniniwala pa rin po ako na ang Panginoong Diyos ay gabay pa rin natin sa araw-araw. Pinagdarasal ko na sana isang araw, kung hindi man sila makuha sa kalapit, sana batukan man lang sila. Para magising. Baka kasi kahit kalabitin po ng Panginoon Diyos, baka hindi pa rin matauhan. Siguro pag binatukan at medyo nahimatay, baka yun, pagising po matauhan. Pinagdarasal ko po talaga na para lamang sa ating lahat, sa ating mga kababayan, na yung konti po sana na natitira para sa atin, ay sana maibigay naman talaga ng tuluyan. Diyos ko naman, huwag naman nilang gawing showbiz ang Maynila. Away pa ng away, ano po? Ano po bang pinag-aawayan sa tingin nyo? Alam nyo naman pala eh! Ibig ko sabihin, yung ibibili po ng boto ninyo, ilang 34 billion a year po ang mawawala na budget sa atin. Tatlong 34 billion a year po ang isusugal ninyo kapag hindi po ninyo binoto yung tama. Tatlong 34 billion a year po ang masasayang na dapat tayo po ang nakikinabang. Ilan po? Grabe, 34 billion. Kahit maglagay po ko ng tatlong 34 billion dito sa dami natin, hindi pa natin mabibilang. Ganun po karami ang budget ng Maynila. So ano po ba ang kailangan natin gawin? Kailangan kumilos na tayo! Kailangan may gawin na tayo. Huwag po kayo matakot. Dahil ako po ay handa na pumwesto sa harapan, kayo po ay sa likuran ko lang. Ganun ko po ipagtatanggol ang karapatan natin lahat. Lahat po ng landmark sa Maynila, naubos na. Ano po yan? Ano po yung mga yan? Una, Divisoria, Harrison Plaza, Taco Market, Prendil ba? O, nawala na. Ano pa? Comelec, DPS, Barangay Bureau Office, Fire Station, Aroseros. May mga dalawang eskwelahan pa po na kinonstruct at hindi po tinuloy. Yung Mariano Ponce at Ramon Magsaysay. Alam niyo po, ang tingin sa atin, napakaliit. Dahil nga, pagka pumunta kayo ng City Hall, mag-solicit po kayo, bigyan kayo ng 100, 200, 300. O kapag may namatay, ibigyan po kayo ng 200, minsan 50 pa, 100. Babalik ka pa, kasi may cut-off pa sila eh, Wednesday po. So babalik ka ng Friday. Ibig sabihin, o pag may session, babalik ka pa, bawal pa silang istorbuhin. Ibig sabihin, naging maliit na po yung tingin sa atin. Ganun lang pala yung buhay natin, ano? 200, 100. Ano pong mararamdaman natin? Kayo bilang isang Manileño, parang feeling mo, kawawa-kawawa ka naman.